Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay matapos ng mga sinabi ng isa na pagpapalakas ng loob, ay ang lahat ay nagalak at nagsisigaw sa labis na tuwa, at sinabi na sa huli ay sila ang matitirang matagumpay sa mundo ng martial world, ngunit habang nagaganap ang kanilang pagsasaya, ay may kung ano naman ang nagaganap sa katawan ng mga puwersa ng Dark Spectral Sect na kanilang napaslang, at maya-maya pa ay may narinig silang kakaibang tunog na parang isang mabangis na halimaw. Kaya naman ay bigla na lamang itong nagtaka, dahil sa ang miyembro ng Dark Spectral Sect na kanyang tinatapakan ay naging isang malaking halimaw, dahil doon ay hindi naman makapaniwala ang lahat, dahil sa totoo nga ang sabi-sabi patungkol sa pagbabago ng mga ito ng anyo bilang isang mabangis na halimaw. Kaya naman matapos na sumigaw ng malakas ang halimaw sa kanyang paanan, ay agad na din itong umalis palayo, ngunit nagulat naman siya sa labis na bilis na taglay nito. Kaya naman ay napasabi siya na kung ito ba talaga ang lakas ng halimaw na ito na tinataglay ng mga kagaya nila. Nang bigla naman na may dumating, at mabilis na tinapakan ang kamay ng halimaw na malapit na siyang makuha, at ito ay ang Righteous Heaven Sword Master. Matapos ay napasabi naman siya na mukhang totoo ang bagay na ito, dahil sa nakikita na mismo ng kanyang sariling mga mata ang misteryosong mga halimaw na mula sa mga usap-usapan. Sinang-ayunan naman ito ng isa at sinabi na tama nga ang ibinalita sa kanila, ngunit hindi gaya sa mga nakasulat, ay ang sukat nito ay halos nasa 15 metro, at ito ay totoong napakalaking halimaw, matapos ay bigla naman itong napasigaw ng malakas. Nang napasabi naman ang isa na isang kabayaran para sa mga ito ang makita na wala ang kanilang 100-headed demonic kings, dahil sa kakailanganin nila ng 10-headed demon para makatapat ang kaniyang vice-sect leader upang magawang punan ang kanilang lakas, kaya naman ay sinabi ng Righteous Heaven Sword Master na kung ganun ang kaso ay siya na ang bahala sa lahat. Na hindi naman ito sinang-ayunan dahil sa siya na ang baalang kaharipan ito, dahil sa nakaraan niyang paghahanap ay nagawa na niyang maasa ang kanyang mga kakayahan, kaya naman ay ipapakita niya sa mga ito ang naging resulta ng lahat ng iyon. Matapos ay mayabang niyang tinawag ito, dahil sa pagpipira-piresuhin niya ang mga binti nito at braso upang mapaluhod sa lupa sa kanyang harapan. Matapos ay agad itong nagsagawa ng pinagmamalaki niyang teknik, at ito ay ang Plum Blossom Sword Technique First Form, Plum Blossom Broadsword, kaya naman nang tumama ito ay agad na tumalsik ito sa di kalayuan. Ngunit nang tumama naman ito sa katawan ng halimaw, ay hindi naman ito makapaniwala sa kanyang nakita, at kagaya nga ito ng kanyang inaasahan, ang magawang mapatamba ito gamit lamang ang isang pag-atake ay napaka-imposible na mangyari. Matapos ay bigla naman itong sumigaw ng malakas at naghanda upang atakihin siya. Dahil dito ay naiinis siyang napasabi na ang katawan nito ay talagang napakakunat upang labis siyang mahirapan, at mukhang kakailanganin muna niyang mag-focus sa kanyang martial arts. Nang bigla naman na naghanda ang Righteous Heaven Sword Master ng kanyang pag-atake, at ito ay ang Telekinetic Spirit Sword, at hindi din nagtagal ay agad na binitawan patungo sa kinaroroonan ng halimaw, ngunit mabilis naman itong nasalag. Kaya naman nang makita niyang ginawa iyon ng halimaw, ay napasabi naman siya na ngayon ay alam na niya kung bakit ang Infinite Supreme ay nahihirapan na kaharipan ang isang ito. Labis naman na namangha ito sa kanyang nasaksihan dahil sa nagawang tumagos ito sa balat ng halimaw na mayroong makunat na balat, at kagaya nga ito ng kanyang inaasahan sa isang Righteous Heaven Sword Master. Nang napasabi naman ito na hindi man ito halata para sa mga mata ng walang sapat na pagsasanay, ngunit nakikita niya ang pinsalang na idulot nito, matapos ay muli niyang kinontrol ang kanyang sandata, at agad na ipinang-atake na matagumpay naman na tumama, kaya naman ay napasabi siya na ito na ang kanyang katapusan. Sabi pa nito na para sa mga nawala ng kanilang mga rason upang mabuhay at naging isang halimaw, ay sa huli ay kamatayan lamang ang kahahantungan, matapos ay unti-unti naman na naglaho ang malaking halimaw na nasa kanilang harapan, at bigla na lamang na bumagsak. Sa isip ng Infinite Supreme ay hindi ito makapaniwala, dahil sa alam niya na ang abilidad ng isang Righteous Sword Master ay talagang kakaiba. Ngunit ang makita ang ganito kalaking agwat ng kanilang kakayahan ay labis na nakakamangha. Dagdag pa niya na ang halimaw na iyon ay madali lamang niyang napatay,
Ngunit siya ay gumugol ng halos 2 oras upang sumubok ngunit nabigo siya, nang bigla naman na natigilan ito nang tinanong siya ng Heavenly Supreme Sword Master kung ayos lamang siya. Dahil sa naisip niya na dapat na mayroon siyang gawin na mabilis, kaya naman ay sa pakiramdam niya ay nagawa siyang pagnakawan nito ng kanyang kalaban. Masaya naman na napasabi ito na hindi naman niya naisip ang bagay na iyon, dahil kung wala ang tulong niya ay nakakasigurado ito na magtatamo siya ng labis na pinsala, at sa tingin niya ay naging mayabang lamang ito kanina dahil sa matinding pagtaas niya ng kanyang martial prowess, at labis siyang nahihiya para sa kanyang inasal kanina. Napasabi naman dito ang matanda na nagawa lamang niyang mapabagsak ang halimaw at ito ay dahil sa kanyang espada na ibinigay sa kanya ng dati niyang kaibigan bago siya magtungo sa lugar na ito, dahil ang mahalagang relic na ito ay nagawang pagpasa-pasahan sa madaming henerasyon ng mga immortal, at ito ay ang Demon Subduing Flower Spirit Sword. Dagdag pa niya na sinabi ng kanyang kaibigan na may kakayahan ang espada na ito na wasakin ang kasamaan, at noong una ay hindi siya naniniwala sa bagay na iyon, ngunit ngayon na siya mismo ang gumamit nito ay nagawa na niyang maintindihan, dahil ang sandata na kanyang hawak ay isang mahalagang bagay sa pagpapabagsak sa buong Dark Spectral Sect. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang banda naman sa kinaroroonan ng ating bida, ay naiinis itong napapasabi sa kanyang isip na hindi niya magawa ang makagalaw ng kahit nakakaunti, at hindi nito naisip na magagawa ng isang iyon na utusan ang kidlat sa loob ng kanyang abilidad. Kaya naman ay napasabi na lamang siya na kailangan niyang makuha ang kanyang espada, ngunit bigla naman siyang inasar ng 100-headed Demon King na kung nasaan na ang mayabang na Yonjuka na kanila lamang ay madaming sinasabi sa kanya, at sinabi na nais pa niyang makita na nahihirapan pa ito. Galit naman na sinabihan siya ni Yonjuka na masyado itong masakit sa tainga at tumigil na ito sa pagsasalita, dahil mamaya-maya lamang ay aalisan niya ito ng kanyang ulo. Masaya naman siyang sinabihan nito na kung may maingay man sa kanilang dalawa ay ang ating bida iyon, kaya naman ay ano ang magagawa ng isang bulate na walang kakayahan na salagin ang kanyang gagawing pag-atake, dahil ang kanyang kayabangan ay magsasanhi lamang ng kanyang buhay. Matapos ay binigyan niya ito ng malakas na pag-atake sa katawan ng ating bida na matagumpay naman na tumama, matapos ay sinabi nito na ang kanyang Awakened Shadow Silang Soul Snatching Demonic Art, ay magagawa na ilibing sa kailaliman ng kaluluwa ang kanyang biktima at dinadala sila sa pinakatatakutan nilang ala-ala hanggang sa magdulot sa kanilang kamatayan. Kaya naman sabi nito na sa tingin niya ay naging maawin pa ito sa ganitong klase ng kamatayan na kanyang ibinigay kung ikukonsidera ang kaguluhan na ibinigay nito sa kanilang sect, ngunit kung nagawa lamang siyang mapasaya pa nito ng kahit na kaunti, ay ibibigay niya ang ganitong klase ng awa sa kanya. Sa nangyari ay napasabi naman ito sa kanyang sarili na hindi siya maaaring mamatay sa lugar na ito, dahil sa nangako siya na babalikan pa niya si Namgang Yon. Matapos ay bigla na lamang itong nawalan ng kanyang malay. Nang bigla naman itong nagulat nang nagising ito, at napalingon sa buong paligid, upang mapatanong siya na kung anong lugar naman kaya ito, ngunit bigla naman niyang naalala na ito nga pala ang lugar kung saan siya ikinulong. Kaya naman ay napasabi na lamang siya na sa tingin niya ay nawalan siya ng kanyang malay habang siya ay nagsasanay, wala itong kahit na anong maalala ngunit sa tingin niya ay may napaniginipan siya na kung ano, at hindi niya gusto ang kanyang nararamdaman. Nang bigla naman siyang may nakitang imahe ng tao sa salamin na puno ng mga nakatusok sa katawan, kaya naman sa gulat ay napatanong siya na kung ano naman kaya ito, at kung kailan pa nandito ang imahe na ito sa salamin. Nang bigla naman siyang natigilan, at napasabi na mukhang siya ang nasa larawan sa loob ng salamin, kaya naman ay naalala na nito na kanina lamang ay nakikipaglaban siya sa isang 100-headed demonic king na si Wung Jaegui, at muli siyang maidala sa kakaibang lugar kagaya noon. Dahil doon ay napasabi siya na ang ibig sabihin lamang nito na ang lahat ng nangyayari ay isang ilusyon lamang, o di kaya ay nananaginip lamang siya matapos na matamaan ng malakas na kidlat. Subalit sabi nito na kahit ano pa man ay hindi ito ang oras upang tumayo lamang dito dahil kailangan niya na makabalik upang kaharipan ang 100-headed demonic king, ngunit napatanong naman siya na kung sa papaanong paraan naman niya tatalunin ang bastardong iyon.
Dahil kahit pa magawa niyang makaalis sa lugar na ito ay walang kasiguraduhan na magagawa niyang manalo, dahil kahit ang kanyang Nine Heavens Master Sword ay hindi umuubra sa isang iyon, kaya naman ay ano na ang kanyang gagawin ngayon. Nang bigla naman na may kung ano ang lumabas sa kanyang malapit, at naging imahe ng tao, kaya naman ay sa gulat nito ay agad siyang napalingon dito. Kaya naman ay napasabi siya na huwag nitong sabihin na siya ay ang tao mula sa loob ng salamin sa kanyang nakaraan, nang napatanong naman siya na kung sa papaanong nakalabas ito sa salamin, at kung bakit ninais nito na manatili lamang sa loob noon. Nang napasabi naman ito na sa totoo lamang ay matagal-tagal na din ang napagkanto niya na siya ay ang guardian ng kanilang Crouching Dragon State, ang Nine Heavens Mystic Maiden, dahil noong una ay nagtataka siya na kung sino naman ang kamukha niya sa loob ng salamin, at kung bakit naman siya nito tinuturuan ng martial arts, ngunit katagalan ay nagawa na niyang maintindihan, na guardian pala ito mismo. Nang siya ay nakulong sa lugar na ito at halos malapit na sa kanyang tuluyang kamatayan, ay siya ang nagbigay sa kanya ng paraan upang lumabas sa pagkakakulong niyang iyon, bukod doon ay binigyan din siya nito ng rason upang magpatuloy pa sa buhay. Dagdag pa nito na binigyan siya nito ng lakas ng loob upang kaharipan ang mundo sa labas, at sa lahat ng ibinigay nito ay labis niyang ipinagpapasalamat iyon, dahil sa kanya ay nagawa niyang makalabas sa lugar ng imbakan, at 10 taon matapos niyang muling makaharap ang malawak na mundo, at sa unang beses sa kanyang buhay, ay naisip niya na muli siyang ipinanganak sa mundong ito. Ngunit sabi niya na kahit gaano pa kadami ang panahon na lumipas, ay mukhang ang kawawang siya sa loob ng imbakan ay hindi pa din nagbabago, at labis pa din siyang natatakot. Sabi pa nito na hindi na niya alam kung bakit pa siya lumalaban, dahil ang nais lamang niya ngayon ay mainto na ito, at wala nang rason pa para sa kanya ang magpatuloy sa pakikipaglaban. Nang napangiti naman ang kamukha nito, at muling ipinaalala sa ating bida ang sinabi ng kanilang pinuno sa Mount Wufeng Hideout na kung hindi dahil sa kanya ay nagawa na siyang mapaslang ng Heaven Earth Supreme, at nagawa nitong mailigtas ang kanilang hideout, at sinundan pa ito ng iba niyang mga kasamahan, at habang nakikita niya ang mga ito na masayang nagpapasalamat, ay napapatanong naman siya sa kanyang isip na kung ano naman ang nangyayaring ito sa kanya ngayon. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.